Palapakan natin si Lord sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Jervis. I must confess na ako naging extreme sa aking belief system nung ako'y college kasi I got born again nung ako'y 16 years old. Tapos nag-backslide for 3 years. So yung 3 years na yun, daming nasayang doon sa panahon ng aking pag-aaral. Dahil wala akong guidance ng isang Christian na ang kasama ko lagi mga unbelievers dahil nag-backslide nga. Kaya warning dun sa mga kabataan na mas maraming kaibigan na unbelievers kaysa believers kasi pwede kayo madrag doon sa mga maling gawain kung tayo ay maraming kaibigang unbelievers kaysa believers. Okay? So, kaya ang challenge dapat, paramihin mo yung kaibigan mong believers. Dito sa church, sino ang kaibiganin mo? Okay? Noong 1989, doon ako binalik ng Diyos sa Kanya. Doon lang ako nakabawi kay Lord, no? At binago niya. Mula noon, din ako nag-cheat sa exam. Kaya lang, ang laki na ng hahabulin ko noon, kaya hirap na hirap ako. Kaya nagpaalam na ako sa tatay ko para mag-seminary at pinayagan naman ako. So, sa seminary, doon ako tinulungan ng Panginoon na maging good and diligent student. No? And praise God for that. So, sayang, kung tinapos ko sana yung architecture, kung natapos ko sana yun at ako'y licensed, di pumipirma-pirma na lang, di ba? At makakatulong sa ministry and family. Although nagagamit ko pa rin yung skills na yun dahil kahit pa paano nakapag-design ako tsaka nakapag-render. Nakakatulong din sa family. Pero mas malaki pa ang pwede maitulong kung tinapos sana yung pag-aaral. At pasa sa board exam. So, young people, makinig kayo sa amin na nauna ng kaunti sa inyo. Huwag niyo ituring na pagmamayabang yon na nauna na kami, papunta pa lang kayo, pauwi na kami. Ituring natin yon na lesson learned na pwede niyong gamiting gabay no, para kayo magdesisyon ng tama sa inyong sarili bilang isang estudyante at isang anak ng Diyos. Okay? Last Thursday sa Bible study natin, and if some of you are not aware, we have our Bible study every Thursday at 7 p.m. Okay? Ang tawag natin din dito ay Church Bible Interpretation, where this is basically a typical Bible study for the church. So, we want at least, I'm sure interested naman tayong lumalim sa Panginoon, pero yung iba for some reason ay baka hindi kaya yung oras na yun or hindi pwede. But if you are available, just pwede kayong mag-online, pwede kayong attend face-to-face para ipakita natin yung ating interest sa salita ng Diyos, hindi lang every Sunday, kundi pati Thursday and even Wednesday sa ating prayer meeting. Si Atelina nung Thursday nagtanong, kailangan ko lang din i-discuss ng kaunti. Through Joe, ang tanong niya, paano pag umuunti yung members? Praise God kasi di naman tayo kaunti ngayon. Pero sa Quezon kasi umuunti. Okay. So nag-aalala siya, ano ba ibig sabihin nun? No? What does it mean if members of the church are declining? That's the question of Ate Lina. So, ang simple lang yung sagot doon, hindi naman natin kilala lahat dito kung sino yung talagang kay Lord. No? Bagamat kino-confess natin si Jesus Christ ang ating Lord, sabi sa Bible,
darating ang time na the Lord will tell those who are impostors, ah, mga ano yun? Sabi ng Panginoon sa kanila, ah, I never knew you, sabi ng Panginoon, di ba? You who are doers of evil. Okay? Kino-confess nyo na si Lord ang Panginoon pero hindi naman talaga totoo sapagkat ang buhay natin ay malayo sa Panginoon. Okay? So, kaya lilitaw kung sino yung sa Panginoon. Naalala niyo yung parable ng ano, yung parable ng ah, sower, di ba? Yung seed na pinaplant sa puso ng mga tao. Okay? Ah, merong tinuro ang Panginoon na magkasabay na lumago or tumutubo yung damo at saka yung trigo, di ba? So ang sabi ng mga manggagawa sa ubasan, tanggalin natin yung ano, sabi sa master, tanggalin natin yung mga damo. Sabi ng master, wag muna. Hintayin natin silang parehong lumago. Pagkatapos, saka natin aanihin, ihiwalay yung mga damo, ihiwalay yung mga, ano yun, trigo, susunugin yung mga damo at papakinabangan yung trigo. So, no one knows kung sino sa atin talaga yung kay Lord, no? Pero malalaman yun sa ating bunga, kung ano yung ating ginagawa. Kung talaga bang tayo kay Lord, ayun, i-consider natin as students yung para sa Panginoon at mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Bilang empleyado, gawin mo yung trabaho mo ng may honesty and hard work. Huwag kang mandaya, huwag kang magsinungaling, huwag kang manloko ng tao sapagkat yun ay evil deeds na hindi kalooban ng Panginoon at kung gagawin mo yun ay pinapatunayan mo ang sarili mo na hindi sa Panginoon. Okay? So, umunti man ang members ng church, no, ang ibig sabihin lang no, natitira yung talagang kung sino yung sa Panginoon. Merong umalis na mga genuine Christians naman at may mga iba't ibang dahilan, pero lilitaw at lilitaw kung sino yung sa Panginoon. Kaya sabi ko na lang kay Ate Lina, encouragement ko sa kanya, kahit isa lang yan. Isa lang yan na madala mo sa Panginoon at ma-disciple mo, nanalo ka na. Tagumpay ka na sa Panginoon. Meron ka nang maiharap sa Diyos na isang kaluluwa na inailapit sa Kanya na korona mo sa langit. Okay? Right? So, tinan mo yung katabi mo kung talagang kay Lord ba yan o hindi. Paano mahalata kaya? Mahalata natin sa ating lifestyle. Okay? Gusto ko rin banggitin na ang church is like a hospital. Alam niyo yun? Why? Why is a church like a hospital? Huh? Sick people come. Tignan mo kung may sakit ka. May sakit ka ba? Well, lahat tayo ay meron at merong makikitang ugali na hindi maganda sa atin. Tignan mo yung katabi mo, ano yung nakikita mong pangit na ugali sa kanya? Meron, di ba? May makikita ka eh. Meron at meron tayong makita. In as much as we want to appear like, a saint, eh, something wrong. There's still something wrong in us that God is still working out, no? And we have to admit it. Okay? Kaya ang church, narito para gamutin tayo. Gamutin tayo ng Panginoon. Kaya wag kang absent kasi gamot mo ito di ba? Gamot ito para sa iyo, yung ating pagtitipon at pakikinig ng salita ng Panginoon.
Sinasabi ko 'to kasi merong iba na natitisod, natitisod, ayaw niyang kaya raw siya hindi na gusto sa Kristyanismo kasi merong siyang kilalang Kristiyano na kinakatisuran niya, okey. Nung marinig ko 'yun, ano bang ano, sinabi ko, nung marinig ko yung sinabing 'yun na, someone is stumbled, upon the attitude of a member. So, ang payo ko na lang, pati sa akin may makikita ka rin, 'di ba? So, may stumble ka rin sa akin. At ako rin may makikitang mali sa'yo, may stumble din ako sa'yo. So, pare-pareho tayong kailangan ng correction, pare-pareho tayong kailangan ng guidance ng Panginoon. So, let's come to church because the church is like a hospital and God is more than willing to heal us, you know, spiritually and especially to give us or to grant us forgiveness and eternal life so that we'll be forever with Him. Okay. So, yun po. Sana 30 minutes matapos natin. Okay. Now, our text for this morning was read by Ate Mina. Okay. And this part of the scripture is God's inspired word. Amen po? Do you believe that this part of the scripture is God's inspired word? Ha? Naniniwala ba kayo na ito ay salita ng Diyos? May inspirasyon ng Diyos? Okay, kung ito ay may inspirasyon ng Diyos, ito ay ang Diyos ay may mensahe na gustong sabihin sa atin. Okay? God has something to tell us from this particular text because this is God's inspired word. Medyo parang sa unang tingin, ano ba yan? Gospel ba yan na dapat nating paglaanan ng panahon? Is this a good news from God? Greetings. Greet one another with a holy kiss. Is this a gospel? Is this something that we should uh, take time to study? And is there really a message from God from this text? Well, meron po, di ba? Meron. Ito ay gospel ng Panginoon, ito ay word ng Lord na may nais siyang sabihin po para sa amin. At ginamit si Apostle Paul para magsalita para sa kanya. Ito pong uri ng greeting na ito with a holy kiss ay common to people in Eastern nations. Alam niyo yung Eastern nations? Ano yung Eastern nations? Kasama ba tayo doon? Hindi. Kasama tayo, di ba? Sa Eastern. East tayo. Eastern. Ha? Southeast. Part tayo ng Southeast Asia. So, East pa rin siya. Southeast. Even until now, nakikita natin yung mga Jews kissing each other, including the Middle East, Central Asia, and specific parts of Southeast Asia. East Asian nations like Japan, China, and Korea, medyo strict sila at ina-avoid nila yung physical touch. At ang ginagawa nila ay bowing and nodding. Diba? Iba yung sa Japan, no? Sila yung kakaibang kultura sa part ng East Asia, while dun sa mga Middle East at sa mga Hudyo, pinapractice pa rin nila ito hanggang ngayon. Nakakita na kayo mga Hudyo na nagkikis, di ba? Cheek to cheek. At saka mga Arabo, di ba? Na ginagawa nila yan hanggang ngayon. Okay, so it proves and it shows that the Bible is true, di ba? Kasi
Nakita natin hanggang ngayon, yung mga nasa East ay ginagawa itong greetings na ito with a kiss. But for the believers in Christ, it is a holy kiss. Holy kiss. Sa sinagog ng mga Hudyo, alam niyo yung sinagog ng mga Hudyo? Ang sinagog ng mga Hudyo, para itong church ngayon, yung mga cathedral churches ngayon, na ginrant ng Roman Empire dun sa mga Hudyo para magkaroon sila ng ma-observe nila yung kanilang religion sa ilalim ng paghahari ng Romano. Okay? At dun sa sinagog ng mga Hudyo, ang practice ng kissing ay common. Pero yung mga halik nila, chick to chick at saka men to men and men to men and girl to girl. Hindi boy to girl or girl to boy. Okay. So, naalala ko si brother, Toti, kasi kino-contest siya sa akin na dapat gawin natin yung holy kiss. Wag na lang, baka mananching ka pa. Sabi ko sa kanya. Pero sa mga Hudyo, siguro wala silang ganong pakaramdam. Kasi ang mga Hudyo, ang unique sa kanila, sila ay related by blood. Okay, isa ang kanilang pinanggalingan, di ba? Kanino sila nanggaling, ang mga Hudyo? Kung alam nyo, where does the Israelites come from? From Jacob, di ba? Yung Israel. Pero nagsimula yun kay Abraham. Okay? So itong practice na ito, since ito ay nakagawian ng mga Hudyo, yung mga Christian Jews ay inadapt ito sa church. Pero eventually, napuna yun ng mga unbelievers, Gentile unbelievers, kasi yung mga Gentile unbelievers, baka hindi ganon yung kanilang practice. Okay? So naging problema ito dahil na-misunderstood to ng mga unbelievers, and therefore, natigil yung practice na yun ng kissing, chick to chick, sa mga simbahan. Although si Justin Martyr, kilala niyo si Justin Martyr? Noong 2nd century, si Justin Martyr ay isang Christian apologist and philosopher. Okay? Sa kanyang time, pinagtanggol niya ang Christianity sa kabila ng maraming mga Greek philosophers na dinideny ang deity ni Jesus Christ. Okay? Sa panahon ni Justin Martyr, na-mention niya yung practice ng kissing. So, tumagal pa hanggang sa panahon ni Justin Martyr yun, until such time na napalitan na ng shake hands yung kissing. Okay? So, instead of kissing one another with a holy kiss, ang naging practice ng church at the present is handshake. Okay? Kamayan mo yung katabi mo, kamayan mo. Kamayan. Okay? Pero ano ba yung talagang gustong ituro dito ng Panginoon sa atin, at ano yung ibig sabihin nitong holy kiss para kay Paul at sa kanyang contemporaries? Ano yung kahulugan nito para sa kanila? Bakit kailangan nilang gawin at i-practice yung kissing one another with a holy kiss? Well, this for them is a greeting in an affectionate manner. Merong pagmamahal. Okay, pag ginawa nila yon sa isa't isa, at habang ginagawa nila yon, ay nagiging close sila sa isa't isa, nagkakaroon ng bond, and yung expression ng love ay damang-dama nila sa isa't isa. Ang intention was to treat one another with kindness and love.
Okay? So you could imagine if you were in their time, kung magkaroon kayo ng ganong practice, ginagawa niyo natin yung ganong practice, nararamdaman mo yung kindness and love from your brother and sister in the Lord. Okay. At si Apostle Peter ay nireward ito as a kiss of love. Okay, not only a holy kiss, but a kiss of love. Greet one another with a kiss of love. So once they kiss one another, cheek to cheek, they show kindness and love for one another. Okay. Well, hindi na natin pinapractice yun ngayon, yung gantong klaseng practice ng holy kiss or kiss of love. But do we have this spirit of kindness and love for one another? Yan ang tanong sa atin. Ha? Meron ba tayo? Bagamat di na natin pinapractice yung kissing at sana gawin pa rin, di ba? Kasi mas mapifeel mo yung love. Pero iba yung nangyari, di ba? Hindi na natin ginagawa. Pero ikaw, bilang isang mananampalataya, ikaw ba ay merong kabutihan na pinapakita sa iyong kapatid at pagmamahal? Tingnan mo yung katabi mo. Mabuti ka lang ba sa kanya kasi bati kayo? O pagka magkaaway na kayo, magkahiwalay na kayo ng upuan ulit? Ha? Sa amin, sa ECM dati, meron kaming morning service and merong evening service. Pagka nagkagalit, dun sa evening yung isa. Pag sobrang galit, dun na sa ibang church, sa mega church na pupunta. What kind of kindness and love do we show to one another? And God wants us, kung merong gusto sabihin si Lord sa atin, God wants us to show kindness and love for one another. Amen po? Yan ang ibaon ninyo. This is your take-home message from God. God wants you to show the members of the church, here in this church, God wants you to show kindness and love for them. Sandali tayo pumikit, Lord. We thank you so much for this morning. Panginoon, turo niyo po sa amin ang gagawin namin kung paano namin ma-express ang aming love and kindness to one another. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title ng message, of course, very obvious. Point. Ayaw lang mandar. Kindness and love, God wants us to show to one another. Yun. Di ba? Ayan ha. So, tingnan nyo sandali, tapos i-picture nyo sa isipan nyo para manatili sa inyong memory. God wants you to show kindness and love to one another. Romans chapter 16 verse 16, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. Sa Tagalog, lahat ng iglesia ni Kristo ay binabati kayo. Okay, hindi ito ibig sabihin yung iglesia ni Kristo. Okay. Iglesia. Do you know Iglesia ni Cristo? That's a cult because they believe that Jesus Christ is only a human, not a God. Okay? Not our God. So, Apostle Paul did not intend to mention the church of Iglesia ni Cristo. Okay? Ang Iglesia ni Cristo na binabanggit niya ay tayo. We are the church of Christ. Kaya yung dati namin church is United Church of Christ in the Philippines. You know that? Evangelical Church of Muntinlupa, United Church of Christ in the Philippines. So, itong message na ito ay para sa Church of Jesus Christ, not the Latter-day Saints, okay, but the saints today whom the Lord called to be His. Okay? So for the sake of discussion, let us take a look at the motive or purpose behind kissing
as mentioned in the Bible. So ano ba yung motibo at layunin ng mga halik na yon na binanggit sa Bible for the sake of discussion? Una po, may binanggit sa Bible na familial kiss. Ano yung familial kiss? Sa Genesis 27:26, then his father Isaac said to him, "Come near and kiss me, my son." Alam niyo yung story nito, di ba? Yung si Esau, siya yung panganay, si Jacob, siya yung bunso. Inaagaw ni Jacob yung birthright sa kanyang panganay na kapatid at eventually nakakita siya ng paraan, kakutsaba yung kanyang nanay. Okay? Si Jacob, hindi naman siya balbon, si Esau balbon. So para makuha ni Jacob yung birthright, ang ginawa ng nanay niya, nilagyan siya dito ng, ano yun, parang balbon, yung balat ng hayop na merong buhok para mahipo ni Isaac. Okay? O, yun yung ginawa ni Isaac nung tatawagin na para i-bless si Esau. Akala niya si Esau yung nahawakan niyang balbon. Hindi pala, si Jacob pala. Bakit yung boses mo parang si Jacob pero ikaw si Esau? Oh, ganun sabi ng tatay niya, si Isaac. Halika nga dito, kiss me, my son. Ayan yung familial kiss between the father and the child, between the mother and the child. Right? Familial kiss. Ginagawa niyo ba sa bahay yan, yung familial kiss? Sa amin, nung mga bata pa lang kami, hindi ko pwede sabihin nung maliit ako, kasi maliit pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Nung mga bata ako, hindi kami pinalaki, hindi rin naman pwede dahil hindi ako lumaki nga, di ba? Anong tama? Hindi kami sinanay ng aming mga magulang doon sa kiss. My parents did not practice this kind of culture, yung kissing. So, what they taught us, yung gaganyan, mano po. To show our parents that we honor them. Paggalang, di ba? Ginagawa natin bilang paggalang sa ating mga magulang. So, yun yung natanim sa ating isipan. Maganda naman yun, di ba? Kasi yung kultura natin, hindi nga kiss, mano lang, pero natuto tayong rumespeto sa ating magulang. Di ba? Dahil sa mano. Kaila Chichi, iba sa kanila, kiss sila. No? Maganda din naman yun, di ba? Sapagkat ito nga, pinapractice sa Bible yung kissing, nagkakaroon ng some sort of feeling ng bond, di ba? Ng closeness and love and kindness for one another. Kaya sa family namin, ito na, yung kay Chichi, mga anak namin, na-adapt namin yon, yung kissing. Kinikiss kami ng mga anak namin. Okay. Na bagay na hindi ko nagawa sa aking tatay. Kaya ako, hirap na hirap mag-adjust sa ibang tao. Okay? Mano na lang ang ginagawa ko kasi yun ang aking nakasanayan. Hindi madaling baguhin ang culture kung gusto ng iba na ibalik yung kultura ng mga Hudyo. Hindi madali yon, mas madaling ipasa yon sa bagong generation. Pero anumang practice ang gawin natin, kissing man o mano, make sure na nandun yung paggalang mo at pagmamahal mo sa iyong pamilya. Amen po? Okay? Ephesians chapter, ano yun? Toy? Honor your father and your mother. Kahit hindi ka magmano, okay lang. Basta't honor your mother and your father. Amen po? Kahit hindi mo i-kiss, kung hindi yun ang practice niyo, but make sure that you honor your father and your mother. Kasi pag gagawin mo yun, magiging successful ka sa buhay, di ba? You will live long and find blessing in life. No? Alright? Pangalawa, na motive or purpose of kissing in the Bible is
Marital kiss. Alam niyo yung marital kiss? Ano yung marital kiss? Oh, sabi sa Song of Solomon, your lips cover me with kisses. Pag binasa niyo yung ibang translation niyan, kaya yun yung pinili ko kasi medyo ano siya, malinis. Pag binasa mo sa ibang translation, iba yung may imagine mo, di ba? Ang tawag nila doon ay torrid kiss. Pero ang context nito ay saan? Sa bride na nagko-confess ng kanyang love for his wife. Di ba? So this is in the context of marriage. All right? This kind of pleasure is a gift from God for married couples. Hello? Kasal ka na ba? Oh, hindi pa. Wala ka pang karapatan. You are not authorized to kiss an opposite sex outside of marriage. This is specifically granted by the Lord for married couples. This is not meant to be done outside of marriage. Kaya bigyan nyo kami mga ministers ng nag-officiate ng ng kasal, di ba? We are the ones appointed not only by God but by the government, to minister and perform ceremonies for wedding. Bigyan nyo kami ng kahit papano na, ano ba yan? Ng pagkakataong sabihin, yan. You may now, kiss the bride. Minsan natitempt akong sabihin, you may now, again, kiss the bride. Kasi nahalikan na di ba? Ayan na nga. Oh. Ano yung gusto nyo sabihin ko sa inyo pag kinasal na kayo? You may now kiss the bride or you may now again kiss the bride? Ano? You may now... So, young people, listen. You are not authorized to do this with an opposite sex, including same sex. Okay? There's no biblical evidence that you should practice this except on your wedding day. Hello? Do you hear me? Loud and clear? Yes. Kaya mong tiisin yun? And parents, we must educate our children regarding this. Let's emphasize purity before marriage. Warn them that premarital sex is a sin. Warn them that same-sex relationship is a sin. And those who do these physical contacts, which God has given as a gift only for those whom He had blessed as married couples, will not inherit the kingdom of God. Oh, mga kapatid, yun yung sinasabi sa Bible. Ano yung sinasabi doon? Yan, no? Oh. Hindi nyo ba alam, hindi nyo ba alam na ang mga liko, unrighteous, di ba? Ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nakita niyo yun? Kaya wag kayo magpadaya. Do not be deceived. Yeah. Kahit yung mga sexually immoral, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga, tinan nyo, redundant, di ba? Kaya iba to. Iba yung una kaysa adulterers. Yung adulterers, yan yung kasal sa kasal. Yung mga sexually immoral, yung mga hindi kasal. Oh, yan ang kaiba nun. Diba? Or men who practice homosexuality. Nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, mga nanunungayaw, nor swindlers will inherit the kingdom of God. You will not inherit the kingdom of God if you commit
premarital sex outside of marriage. Okay? Opposite sex or same sex, it is prohibited by God. That's why we emphasize in this church purity until marriage. Ay yung iba nagkamali, di ba? Kamali sila, nakagawa sila ng sexual sin, hindi pa sila kasal. Well, tinuturo din, meron pa ring pag-asa. Huwag ka nang magpatuloy dyan. Iwasan mo na at i-prepare mo yung sarili mo para dun sa mga sa mapapangasawa mo. Okay? Prepare mo na. I-preserve mo na yon yung natitirang dangal na meron ka, i-preserve mo na yon sa lalaking ibibigay sa iyo ni Lord. O ikaw na lalaki, yung babaeng ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabihin ng iba, di, ang binanggit lang dyan, homosexuality. Wala yung men lang, men. Paano yung mga women? Pwede ba sila? Men lang binanggit yung mga women, pwede bang maging tomboy? Hindi pa rin. Kasi sabi sa susunod na sa ibang talata, Romans 1:26, for their women, mga babae din, for their women exchange, pinagpalit nila yung natural relations na dapat ay lalaki sa babae, sa halip na lalaki sa babae, pinaltan nila yon ng babae sa babae. Okay? Contrary sa kanilang nature. Hello? Anong mangyayari sa mga gumagawa ng mga ito? Ayan, tatanggapin nila ang karapat-dapat na parusa sa kanilang maling ginagawa. Gusto niyo bang parusahan kayo ni Lord? Ha? Mga nag-iisip na akala niyo babae kayo samantalang lalaki kayo? Or babae ka as feeling mo ay lalaki ka? Well, let's listen to the Word of God. Kung ako sa iyo, kung nasa ganyan kang kalalagayan, get out of it before it's too late. Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay pangyayarihin niya kung hindi tayo magsisisi. Number 3, ano pa yung merong kiss sa Bible? Merong goodbye kiss. Ano yun sa Bible? Genesis chapter 31:28, and why did you not permit me to kiss my sons and my daughters farewell? Now you have done foolishly. Ito ay sinabi ni Laban, sa English niya, sa Amerika, Laban. Laban ba? Si Laban, sino kalaban ni Laban? Si Jacob. Di ba? Jacob. Sila yung magkatunggali. Jacob's father-in-law. Ito yung time na marami ng alaga si Jacob na tupa, di ba? Kambing. So, pwede na siyang umalis kasama ng kanyang pamilya, mga anak ni Laban. Okay. Kaya lang, hindi sila nagpaalam. Aalis sila ng walang paalam. Kaya hindi maganda yung aalis ng walang paalam. So, nahuli ni Laban, paalis. Saan kayo pupunta? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahalikan ang aking anak. For a goodbye kiss, you have done foolishly. Mga kabataan, huwag kayong lalakad ng walang paalam. Paano kami makakapag-goodbye kiss sa inyo kung kayo lalakad ng walang paalam? O kaya magpapaalam, nakabihis na. Ganyan ba kayo? Hindi na kami makakatanggi. Aba, hindi po pwede. Hubarin mo yung damit mo, bihis ka na pambahay. Lagot. It's hard to say goodbye. Right? But this happens for reasons which we cannot avoid. But what should not be the case is a goodbye with unresolved conflicts.
Eh, yung iba aalis meron pang unresolved conflicts, hindi maganda yun. Parang gano'n parang konti lang naman na gano'n si Jacob, pero mas malala yung sa iba. Yet still, we cannot impose reconciliation to those who do not want to be reconciled. Malungkot na maghihiwalay tayo na meron tayong hindi naayos na problema, pero hindi natin mapipilit yung iba na umalis kahit gusto nating makipagkasundo, ayaw nila, wala na tayong magagawa. Okay? Sad goodbyes, if unavoidable, must end in graceful exit. Katulad nung nangyari kay Lalaban, di ba? Kahit papaano, pinaglaban ni Laban, na umalis kayo nang nakakiss naman ako, di ba? Para may goodbye kiss. Masigurado kong maayos ang inyong kalalagayan sa inyong pag-alis. So, kung hindi maiwasan yung goodbyes, if sad goodbyes is unavoidable, then take some time to talk. Okay? And give one another a goodbye hug or group hug, di ba? Para naman merong joy and graceful exit sa ating paghihiwalay. Ayun, ba't sinasabi ni Lord to sa atin? Basta ako. Mahal tayo ni Lord lahat. Di ba? At ayaw niya tayong magkaroon ng alitan at paghihiwalayan hanggat maaari. Maghihiwalay lang tayo kasi lilipat ka na ng lugar. Yun ang pinakamagandang paghihiwalay. Pang-apat na purpose and motive for kissing in the Bible is kiss of peace and joy. Ano yun? Kiss of peace and joy. Sa Genesis chapter 30, verse 4, si Esau, tumakbo siya, papalapit sa kanyang kapatid na si Jacob para i-meet siya at niyakap niya si Jacob at hinalikan sa leeg. Di ba? Fell on his neck and kissed him. At ganoon din si Joseph, di ba? Nung matagal siyang napalayo sa kanyang kapatid, nakita-kita sila, hinalikan niya ang kanyang mga kapatid at sila ay nag-iyakan. Esau and Jacob had a sad goodbyes. Alam niyo yun? Alam niyo yung nangyari kay Esau and Jacob sa kanilang sad goodbyes? It wasn't a graceful exit. Esau hated Jacob and wanted to kill him because of treachery. Ano yun, di ba? Dinaya mo ako, gagantihan kita. Ganon sila naghiwalay. Galit ako sa'yo. Gusto niyo ba yung maghiwalay ng ganon? May galit kayo sa puso. Pangit yun, di ba? Hindi yun graceful exit and it's not God's will. But si Jacob and Esau, ganun yung nangyari sa kanila. At si Jacob ran for his life. Away from his family for 20 years. Alam niyo yun, di ba? Grabe yun. 20 taon kang nahiwalay sa family mo dahil dun sa takot na patayin ka ng kapatid mo, naghiwalay kayo nang meron kang death threat. Hatred from the heart of your brother or sister. Joseph also had an ugly goodbyes with his brothers. Kay Jacob, sad goodbyes. Kay Joseph, ugly goodbyes. Because his brothers hated him so much because his father, he was their father's favorite. Okay? They wanted to kill him also. But they changed their mind through Reuben, the eldest brother, and sold Joseph to the traders. Okay? So yung iniisip na ng iba na irreparable relationship because of the damage done is not true for Jacob and Joseph. Di ba? Akala ng iba, hindi na ma-resolve yung problema yan kasi ang lalim ng sugat.
Yung inisip ng iba na hindi kayang mangyari, kaya ng Diyos. Hello? Di ba? God did not want them to end up as enemies with their brothers. God wants them to become brothers who love and protect one another at all times. So God in His mighty ways changed the heart of Esau, forgave Jacob, kissed him, and loved him. In God's mighty ways, God changed the heart of Joseph, forgave his brothers, kissed them, and loved them. At ang resulta nun ay isang kiss of peace and joy. Sarap nun, di ba? Na nagkasundo kayo, nagkabati kayo, nagkahiwalay man kayo ng ilang panahon, maaring 20 years or more or less, pero ang Diyos ay gagawa ng paraan, kung talagang ikaw ay Kristiyano, gagawa siya ng paraan para ma-reconcile kayo. Ang hindi lang mare-reconcile, alam niyo kung ano? Yung light and darkness, imposibleng mapagsama yun. Di ba? Pero yung light to light, aba, imposibleng hindi sila pagkakasunduin ng Diyos sapagkat sila'y parehong light. Hello? Hello, Mike. Ang aayaw lang, sino? Yung unbelievers, di ba? Yung walang Christ sa puso. Pero pag may Kristo ka sa puso, pag sinabing magkasundo kayo, ano gagawin mo? Magkakasundo kayo. Di ba? Pero si Jacob did something to make up for his mistakes. Hindi naman pwede nagkasundo lang, di ba? Dapat magme-make up ka din. Gagawa ka ng paraan para magbumawi, di ba, sa mga pagkakamali na gawa mo sa iyong kapatid kay Kristo. So anong ginawa ni Joseph to make up for his mistakes? He gave Esau peace offerings. Alam niyo kung gaano kadami yung peace offerings na binigay ni Jacob kay Esau? 550 livestock. Ano yung livestock? Ano yun? Mga alagang hayop. Dami, di ba? 550. Sinong hindi maiibsan, magagaan ng damdamin doon sa, di ba, pagbabawi na ginawa ni Jacob. And Joseph did something after being reconciled to his brothers. Ano ginawa niya? He treated them well. Yung iba kasi, nagkasundo nga, pero wala, may sugat na, hindi na mare-repair sugat na yon. Magkasundo tayo, pero doon ka, dito ako. Pero kay Joseph, ang tindi nung, di ba, sakit na ginawa sa kanya, pero ano yung kanyang response sa kanyang mga kapatid? He treated them well. Okay? So for the sake of peace and joy, how do we make reconciliation possible? Bilisan natin kasi kakain tayo ng lunch na. Allow some time for cooling down. Kasi mainit pa, di ba? So, medyo may konting space. Pero yung space na yon, may tinuturo ang Bible doon. Do not let the sun go down, di ba? Nandun pa yung anger mo. Hindi naman sobrang tagal na 20 years. Kaya lang 20 years kay Jacob, kasi papatayin siya, di ba? Hindi naman patayin yung nangyayari sa atin. Do not let the sun go down. May anger ka pa, di ba? Cool down lang for a moment. Then, don't be afraid to see each other, di ba? Iba, takot makipagkita at makipag-usap. Si Joseph, na-realize nila na kailangan yon. Don't be afraid to see each other. Whenever necessary, find a peacemaker. Nahihirapan kayong dalawang magkatagpo, di maghanap ng peacemaker, di ba? Nakahanap ka nga, pero kinampihan ka, hindi pa rin tumulong sa pag-resolve ng problema, kampihan lang ang nangyari. Diba? Hindi maganda yun. Dapat, merong peacemaker, nagigitna. Minsan, alam nyo, ako marami na akong pagkakataong sinubukan na mag-attempt na pagkasunduin yung mga ako yung nadadali. Di ba, pagkasuntukan, ikaw yung masusuntok. Ganun nangyayari. Ikaw ang aawat, ikaw yung sinisisi. Kasi bumabalansi ka. Pag bumabalansi ka, baka naman hindi talaga magagalit sa'yo pag bumalansi ka. Ang gusto niya, dapat kampi ka sa kanya. Pag bumalansi ka, wala na. Nami-misinterpret na.
And forgive. Ano ba? 70 times 7. 7 pa nga lang yung nagagawa kong mali. Ayaw mo na agad sa akin eh. Meron pang 70. Hindi lang, di ba? Kasi 70 times 7, ilan yun? Dami nun. Make up for your mistakes, katulad na ginawa ni Jacob sa kanyang kapatid. And forget the past. Pero syempre, yung forget the past, ano yun? Forget the past and move on and treat one another well. Yung forget the past doon, dapat may reconciliation. Alam nyo, pagka walang reconciliation, hindi mo mapo-forget yan. At matulog ka man, wala kang sense of true peace, real peace. Tandaan mo yun, di ba? Kung nakakatulog ka nang hindi kayo reconciled, may problema ka sa ugali mo. Hello? Naniniwala ba kayo doon? Pagka nakakatulog ka nang mayroon kang kaalitan, hindi pa nakareconcile, may problema sa'yo. Dapat, nakakatulog ka man, pero iniisip mo rin, kataparan, di ba, na kailan kaya kami magkakasundo? Kailan kaya kami maibabalik yung dati na sigla sa relationship? Okay? Pagka pinorget mo yung past na hindi pa resolve, parang pigsa lang yan, di ba, na ayaw mong tirisin. Andyan lang siya lagi yung pain, and it will never be resolved and will not give you a sense of real peace unless both of you are reconciled. Number 5, merong kiss of betrayal. Sino yun? Si Judas, di ba? Halik ni Judas. Ano ba yung halik mo? Sa halik ba ni Judas yan o ni Jesus? At ayaw nating maging katulad ni Judas, di ba? Binebetray niya. How to avoid betrayal? Bisa natin. Ano yan? Don't trade your friendship for personal interest. Ang ginawa ni Judas, tinrade niya yung friendship nila ni Jesus over silver, di ba? Coins of silver. Personal interest. Ano ba? Don't make someone commit to secrecy. Ano yun? Ano yan? Ano to? Don't make someone commit to secrecy. Ano yan? Uy, wag mong sasabihin tong ano do not tell anyone. I will tell you today. Because if you do, we are no longer friends. Don't make that kind of commitment. Kasi kawawa naman kami pagka, di ba, sinabi mo sa amin yun. Kasi we are held responsible and you are, going to judge us sooner or later because we told it to others. So don't make us commit to secrecy. Okay? Pangit 'yon, 'di ba? Kasi madaya pa 'yon, 'di ba? Kasi kami lang yung mali pagka dumating yung panahon, ikaw laging tama. Samantalang ang dapat gawin kung ang sikreto nyo yung alitan niya, may kaalitan siya. Ang tamang gawin nga, 'di ba? Pag-usapan 'yun eh. Hindi itago, 'di ba? Pag-usapan sa tamang tao. Ano pa ang gagawin mo? Don't free yourself from responsibility of secrecy. Pwede ba, please? Pag sinabi mo sa akin sekreto natin 'yan, held accountable na ako sa iyo. Kawawa naman ako. Free yourself. Wag mo namang gawin sa akin 'yan, please. Don't tell any secrets to me and make me responsible for it, please. Yan. Kasi baka dumating yung panahon, sisisin mo ako, betrayer ka. You are a betrayer. You are no longer my friend. Di kawawa naman kami, di ba? Simpleng problema lang naman yun. Ayaw mo na sa amin. Okay? And, ano ba? Remain loyal as a friend. At sa pagiging loyal, kasama din yung honesty, correction, protection, at iba pa. Ano pa? Meron ding kiss of loyalty, allegiance, and submission. Sabi sa Bible, kiss the Son. Sino yung Son dyan? Si Jesus Christ. Kiss Jesus Christ. Sa Good News Bible, tama yung interpretation niya eh. Bow down to Him. That's a correct interpretation by the translation of Good News Bible. Bow down to Him. Because that was their culture during their time.
yuyuko sila sa hari na ah, ano yun, prostrate, pa, nakasubsob sa lupa, at pagpapakita yon ng loyalty, allegiance, and submission to the king. Okay? Kaya dun sa nakita niyo yung sa sunod na talata, sa Luke, lagpas. Tingnan niyo yung sa Luke, yung ginawa ng babae na prostitute, she did not stop fervently kissing Jesus' feet. That's a sign of loyalty, of allegiance, and submission to Jesus Christ. Kaya anong ginawa ni Jesus Christ dahil nakita niya yung sa babaeng yon? Prostitute yun, prostitute, a sinner. And yet, pinakita niya yung kanyang faith kay Jesus being the king. Then Jesus said to her, your faith has saved you. Okay? Do you show loyalty and submission to His will? Meron pa sa 1 Kings, di ba? Merong in-spare ang Diyos sa Israelites na 7,000 men. Okay? All the knees that have not bowed down to Baal, yung mga hindi lumuhod sa Diyos-Diyosa ni Baal, at ang bawat bibig na labi na hindi himalik sa Kanya. Okay? Those who did this are not loyal to God. They did not show allegiance and submission to the King of all kings. Okay. Kaya kung hindi ka halik sa sa mga Diyos-Diyosan, then you are showing loyalty to Jesus Christ. Idolatry is not only worshiping an image. Idolatry is anything that replaces God. If you love your boyfriend or girlfriend more than God, it is idolatry. If you love your spouse more than God, that is idolatry. If you love spending time more on pleasures like games, scrolling reels, watching shows, recreation time, me time, and you neglect some time to spend for God in worship, prayer, Bible reading, and meditation, that's idolatry. Okay, and you are showing yourself, proving yourself disloyal to God. Are you loyal to God? Well, then spend enough time with Him. Worship Him and submit to His will. Number 7, holy kiss and a kiss of love. Going back to our text, Romans 6, verse 16, greet one another with a holy kiss, and si Apostle Peter said, kiss of love. Okay. In closing, so ang Lord ay kind to you, di ba? Kasi yung kissing na ginagawa nilang practice dati is an act of kindness and love. God is kind to you. Nag-provide siya ng mga pangangailangan mo, pinagagaling ka niya pag may sakit ka, tinutulungan ka niya para ma-solve ang problema mo, tinutulungan ka niya para ma-overcome ang temptations na kinakarap mo, pinapatawad niya ang kasalanan mo because He is kind to you. Nararanasan mo sa buhay mo ang kindness ng Diyos araw-araw. Hindi lang yun, nararanasan mo rin yung pag-ibig ng Diyos sapagkat God loves you so much. Kaya pinadala niya ang kanyang bugto na anak para ikaw ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Di ba? Si Jesus ay inako ang iyong kasalanan doon sa krus. Si Jesus ay nagbuhos ng kanyang dugo para sa iyong kapatawaran. Si Jesus ay namatay para sa iyo upang ikaw ay mabuhay. Yung kamatayang yun ay dapat ikaw yung magbabata, pero siya yung nagbata ng kamatayan para sa iyo upang ikaw ay mabuhay. Siya ay nabuhay na maguli sa mga patay at naluklok sa kanan ng Ama ngayon upang i-assure ka ng buhay kasama niya sa kanyang kaharian. So therefore, God wants you to be kind also to your brother or sister. God wants you to be loving just as God loves you so much. Tayo pong lahat tumayo at tayo patuloy na makipag-usap sa Panginoon.